Sa dulo ng isang makitid na kalsada sa Barangay San Roque, may isang lumang bahay na laging pinagtitinginan ng mga dumadaan. Hindi dahil sa ganda nito, kundi dahil sa babaeng palaging nakasilip sa bintana. Tuwing hapon, bandang alas 6 ng gabi, makikita siya roon, payat, maputla, mahaba ang buhok, at laging nakasuot ng lumang bestida. Tahimik lang siyang nakatingin sa mga tao, pero hindi kumikilos. Nasanay na ang mga taga roon. May ibang natatakot, may iba namang nagtataka kung bakit hindi man lang umaalis ang babae. Pero walang nagtatanong. Walang lumalapit. Basta alam nilang naroon siya, parang bahagi na ng bahay. Isang araw, napadaan si Mika, bagong salta sa baryo. Nagtataka siya kung bakit umiikot ang paningin ng mga tao sa iisang direksyon. At doon niya nakita ang babae sa bintana. Ang ganda niya. Pero ang lungkot, bulong niya sa sarili. Kumaway si Mika, pero hindi gumalaw ang babae. Hindi man lang kumurap. Kinagabihan, hindi mapakali si Mika. Nais niyang malaman kung sino ang babaeng iyon. Kaya kinausap niya si Aling Koring, ang matagal nang nakatira malapit sa lumang bahay. Ay naku, iha. Hindi mo ba alam? Mahinang sagot nito. Matagal nang patay ang babaeng yon. Nanlamig si Mika. Ko. Pero nakita ko siya kanina. Nakasalip sa bintana. Tumango si Aling Koring. 5 taon na ang nakalipas. Si Elena, nakatira dyan kasama ang asawa niyang marahas at lasenggo. Lagi siyang nakikita sa bintana, naghihintay. Umaasang may tutulong. Pero isang gabi, may nakarinig sa kanyang sumigaw. Kinabukasan, natagpo ang bangkay niya sa loob ng bahay. Hanggang ngayon, wala pang hustisya. Napalunok si Mika. Pero bakit nandyan pa rin siya? Hindi raw siya makaalis, sagot ni Aling Koring. Hinahanap pa rin niya ang tulong na hindi dumating. Kinabukasan, sinubukan ni Mika huwag pansinin ang babae sa bintana. Pero habang naglalakad siya sa tapat, napansin niyang nakatingin ng diretso sa kanya ang babae. Tila sinusundan ng mata. Hindi na ito basta nakasilip, nakadikit ang mukha sa salamin ng bintana, ang mga matay puno ng desperasyon. Sa kuryosidad lumapit si Mika sa bahay nang biglang hindi na nakakilos si Mika nang may kamay na humawak sa balikat niya mula sa likod, madumi, madugo at galit na galit. Hinila ang babae papasok sa bintana. At bago tuluyang naglaho si Elena sa dilim ng bahay, tumingin ulit siya kay Mika, nagdadasal at parang nagmamakaawa. Tumakbo si Mika, halos di makahinga. Sa likod niya, may malakas na kalabog mula sa loob ng bahay. Sumunod ang pagaspas ng kortina. Paglingon niya, wala ng babae sa bintana. Pero may isang anino ng lalaking nakatayo roon, nakatitig sa kanya. At ang mas nakakatakot, nakangiti.